Meron pong mga tanong o maraming tanong. Bakit until now wala pang nakakasuhan, hindi pa nakakapag-file ng kaso ang ating pamahalaan, Department of Justice o kung sino mang nag-iimbestiga dito po sa napaka-controversial na nawawalang sabongero or missing sabongeros. Alam nyo, marami na po ang naglabasan na ebidensya at mayroon ng matibay na testigo na itinuturing ang pamahalaan dahil hawak na po ng PNP matagal na si alias Totoy na maraming alam, may nalalaman from day one ano ang nangyari sa mga mahigit kumulang 100 mga sabongeros na nawawala. Tanong ulit, bakit pagka pangkaraniwang tao, ang bilis ng investigasyon, ang bilis ng pagpapail ng kaso? Minsan niya, wala pang warrant of arrest, wala pang kaso, nakaka-arestuhan na. Bakit pag maraming pera, bilyonaryo, ang pwedeng may kinalaman or suspect o under investigation, napakatagal i-file ang kaso? Dahil ba maraming bilyon? Maraming pambayad? Maraming koneksyon? Maraming pwedeng nagagawa? Ganun ba ang hustisya dito sa ating bayan sa Pilipinas? Ang isyu pong ito ay hindi pangkaraniwan. At malinaw naman na ito'y paglabag sa karapatang pantao. Malinaw din na ito ay away sa pera. At hindi barya. Maaring milyon-milyon, maaring baka higit pa sa milyon ang dahilan kung bakit may mga buhay na nawawala until now. Nakapaghukay na, nakakita na ng mga sako-sakong posibleng ebidensya ang Coast Guard sa Taal Lake. Hanggang ngayon po ay under evaluation pa ba o under examination? Ano ba talaga? Hindi pa ba sapat yung itinuro nung testigo na si alias Totoy na pinaslang nga itong mga taong ito at itinapon diyan sa Taal Lake? Ngayon na-recover na ang mga buto. Ang palusot or sinasabi ngayon titingnan pa baka buto ng hayop or tao. Sa palagay ba nyo kung yan buto ng hayop, kailangan ilagay sa sako? Kailangan itapon sa Taal Lake? Di ba? Common sense. Posible na kaya itinapon o kaya nilagay sa sako, baka nga tao yan. Ulitin ko, kung hayop ang nawalang buhay, bakit kailangan ilagay sa sako at itapon sa malalalim na lugar sa Taal Lake? Kaya malaki ang posibilidad na tao nga yan. O yan nga talaga ang ebidensya base sa sinasabi ni alias Totoy. Ay bakit po hanggang ngayon ay wala pang malinaw kung sino ang dapat kasuhan? Ang gusto kong malaman ng taong bayan ngayon, sino ang suspect ng gobyerno at kasuhan na yan. Sapat na ang ebidensya kahit papaano. Dahil nga ho may matibay na testigo at may mga ebidensyang nahukay na. Again, ano ang hinihintay ng DOJ? Anong hinihintay ng mga kinaukulan? Kung ang pinagdududahan na suspect nila o baka may kinalaman ay si AA, alam naman ninyo kung sino yung AA, di ba? Kung yan ang may kinalaman, abay bilyonaryo yan. Hindi isa o dalawa o 10 ang bilyon yan. Napakaraming bilyon yan. Kasi yan ay may-ari ng sabungan, may-ari ng maraming farm sa ating bansa. At ang kanyang operation sa isabong hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Visayas at Mindanao. Buong mundo ang involved sa isabong na mahiling magsabong diyan sa pinapatakbo ni AA. Yun po yun eh. Yung ba ang dahilan kaya mabagal? Posible bang ang dahilan naghihintay kayong kausapin ng bilyonaryong pwedeng may kinalaman dito? Sinasabi ko, pwedeng may kinalaman kasi nga, wala pa kayong kinakasuhan. Kung kinasuhan na ninyo,
Magkakaroon na po ng initial na investigasyon sa prosecution service, at kung may probable cause, dadalhin sa korte ang debate ng ebidensya laban sa ebidensya, testigo laban sa testigo. Ano pa ang hinihintay? Ngayon po kasi, sa aking analysis at opinion, ang dami ng gustong idamay, ang dami ng posibleng madamay na maaaring wala namang kinalaman. Kasi napag-alaman po ng inyong lingkod, iba ang nagpapatakbo ng isabong sa Luzon, iba ang nagpapatakbo ng isabong sa Visayas. Itong di umano'y si AAA ang pinakamalaki na nagpapatakbo ng isabong, sabi ko nga, hindi lang sa Luzon, hindi lang sa Metro Manila, kung hindi sa buong mundo yung kanyang mga kliyente or involved sa isabong business simula pa nung nakaraang mga taon. So, bakit po ganun? Meron ba kayong hinihintay? O pasintabi na, gusto ba nyo kausapin pa kayo ng mga pwedeng akusado or suspect? At gusto ba nyo kausapin kayo or magkaroon ng pag-uusap bago mag-file ng kaso? O bago tukuyin ang tunay na pangalan kung sino ang maaaring mastermind, ay makipag-usap muna sa inyo? Bakit? Ganun ba ang treatment ng mga otoridad kapag maliliit na mga tao ang suspect? Naghihintay kayo na kausapin kayo? Naghihintay kayo na ng mahabang oras bago niya i-file ang kaso? Hindi. Pag simpleng tao, mabilis ang investigasyon, kung minsan wala pang investigasyon, naguhulihan na, nagpapaila ng kaso. Bakit pag malaking tao at bilyonaryo, bakit ang bagal ng inyong mga galaw? Nagtatanong lang po. Huwag po nating kalimutan ang isyong ito ay hindi lang isyo sa mga Pilipino o dito sa ating bansa. Ito po'y inaabangan ng mga sabungero sa buong mundo. Marami pong may sapantaha, maraming may konklusyon na, marami pong naniniwala na kung sino ang posibleng nasa likod nito. Base na rin sa sinasabi ng mga otoridad, Department of Justice na ma-influensyang tao, konektado sa matataas na opisyal ng gobyerno, bilyon-bilyon ang usapan dito. So, sa inyo nang galing po yung ganong mga opinion at interpretation eh. Kaya naikukumpara ko bilang mamamahayag at political vlogger, baka may something kaya mabagal kayong mag-file ng kaso. Kasuhan na po ninyo kung wala kayong hinihintay. Kasuhan na po ninyo yung tao o kung sino man na tinutukoy nyo ma-impluensya. Bakit nyo nasabing ma-impluensya kung hindi nyo kilala yung tao? Bakit nasabi nyo bilyonaryo at bilyon-bilyong pera ang pinag-usapan kung hindi nyo kilala? Malinaw na alam na ninyo, malinaw na meron na kayong ebidensya. Uulitin ko, si alias Totoy matagal ang hawak ng PNP. Inamin na ni General Torre, director pa lang siya ng CIDG, control na nila yan, hawak na nila yan. Ngayon PNP chief na yan. Lalo siyang may control dyan, for security, kaya nga binabantayan nila. At yan ang asset ng DOJ at ng buong gobyerno sa pag-iimbestiga. Nagdududa pa ba kayo sa mga sinasabi ni alias Totoy? Yung alias Totoy, inuulit ko, sa mga lumalabas na mga balita, napakaraming alam. Alam niya ang dahilan kung bakit may sabong. Alam niya ang galawan sa sabong. Alam niya bilyon-bilyon, milyon-milyon ang pera sa sabong. Alam din nila kung bakit nawala ang 100 sabongero. Sila ba'y nandaya? Sila ba'y nadaya? Sila ba'y nambudol o nabudol? Bakit sila nawawala hanggang ngayon? Napakarami pong tanong. Pero again, babalikan ko, huwag nang idamay ang mga taong maaaring walang kinalaman. Huwag nang palakihin pa kung kayo naman ay may idea na at may ebidensya na. Dalhin na sa husgado. Dahil po kasi, baka po magkatapalan pa. Baka po mabulag at mabingin kayo sa dami ng pera kapag gumalaw ang inyong suspect o inaakusahan.
Yun ba ang hinihintay nyo? Bulagin kayo? Iligaw ang investigasyon? Dahil maraming bilyon? Wow! Nagtatanong lang po. So madalit sabi, ang katarungan kailangan na. Ang pagpapail ng kaso, ang tamang paraan. Ay bakit hindi pa nyo ginagawa? Nauna, huwag bukas, huwag sa 1 taon, o baka magkalimutan pa. Pag nagkalimutan, baka pagdudahang nagkabayaran. Please like and share, subscribe and follow.